Yeah. Hello, kamusta ka? Yeah, yan ang sinabi mo sa'kin. Biglang humirit ka. Yeah, pautang naman, Marcy. Ay, wag na uy, nadalan ako sa'yo. Yeah, kung ako sa'yo, manood ka na lang ng vlog ko. Utang moments. Pinautang mong mas madalas pang gumala sa'yo. Uy Marcy, nakita ko mga post mo sa Facebook ah. Bagong sapatos at trading papuntang Boracay. Uy Marcy, inaya lang ako ng pinsan ko. Sayang naman kasi pag di ko pinatos. Libre daw kasi niya Marcy. Talaga ba Marcy? Parang ilang beses ka nang nag-out of town. Nga pala Marcy, kailan ka magbabayad ng utang mo? 8 months na kasi yun Marcy. 1 month na lang overdue na. Naku Marcy, wrong timing naman yung paniningil mo. Saka 8 months pa lang naman yun. Masyadong atat ah. Pwede bang next month ko na bayaran? Alam mo naman, kailangan ko kasi ng budget para sa Boracay. Pag binayaran kita baka di ako makasama Marcy. Ang kapal mo talaga Marcy. Ano yun Marcy? Ay wala Marcy, ang sabi ko, reregaluhan kita ng Scotch Brite sa birthday mo. Ikaskas mo sa pagmumukha mo, baka sakaling numipis. May kilala ka bang ganyan? Yung nangutang pero ikaw pa ang may kasalanan pag siningil mo? Biglang hindi nagre-reply, active sa Facebook, nagpo-post ng milk tea, bagong sapatos, out of town trip, pero pag pina-follow up mo, ghosting agad. Ang malupit! Galit pa sila minsan. Tipong, hindi mo naman ako dapat singilin ng ganyan. Kahit overdue na ng 8 buwan, babayaran ka din naman. Hay, talaga nga naman. Minsan ikaw na nga lang ang mahihiyang maningil. May ganito ka din bang Marcy? Comment mo nga sa baba. Gusto mo pangalanan mo na din para pekto sa nating sabay-sabay. Joke lang ba John? Utang moments. Pangako na laging napapako. Pre, sweldo natin ngayon. Baka may naalala ka ngayong araw. Oo nga pala pre, buti pinaalala mo. May bibili nga pala akong bagong sapatos. Nakasale kasi yun eh. Wow, ang lipit mo pre. Ilang taon ka na? Parang ang bilis mo makalimot pre. Bata pa ako pre. Pero salamat pre ha, pinaalala mo sa akin yung nakasale na sapatos. Gustong gusto ko pa naman talaga yon. Pre, naalala mo ba na nangutang ka sa akin ng 2,000 nung January? April na ngayon pre at ang sabi mo babayaran mo na ako ngayong sweldo. Ay, oo nga pala pre, nakalimutan ko pre ah. Pre, okay lang ba? Bayaran ko na lang sa susunod na sahod. Promise pre, pagpasok na sahod natin, ibibigay ko agad sa'yo. Ano ba naman yan pre? Nakakailang promise ka na. Daig mo pa nangangapanya kung mga ako, lagi namang napapako. Sweldo na raw, pero lumipas na ang 3 buwan puro promise pa rin. Ito ang klasikong paasa sa utang. Hindi naman sa ayaw mo maghintay, pero kung pinapaasa ka ng paulit-ulit, parang wala na talagang balak magbayad, di ba? Pasensya na, may emergency kasi. Next week, promise. Tiwala lang, babayaran din kita. Ilang beses ka na bang umasa? Hindi naman sa pagiging masama ang maningil. Deserve mong ibalik ang perang pinaghirapan mo. At sa mga umutang, kung di pa kayang bayaran, maging honest. Mas okay na ang totoo kaysa sa paasa. Sino sa inyo ang naka-experience nito? Comment mo ang pinaka-wild na excuse na narinig mo. Utang moments. Utang para sa luho. Excited na ako bukas. Magkaka-iPhone 16 Pro Max na din. Wow naman, Beshi. iPhone 16 Pro Max. Ano yan, brand new na fully paid? Hindi Beshi, no? Siyempre, ikakaskas lang natin yan. 24 months to pay naman. Kaya magaan lang yan. Ay naku, Beshi. Kung ako sa'yo, huwag ka munang bumili. Maganda pa naman ang iPhone 15 Pro Max mo. Required ba na yearly dapat nag-a-upgrade ng iPhone? Hayaan mo na ako, Beshi. Deserve ko naman to. Ay, bahala ka nga, Beshi. Basta wag ka mangungutang sa akin pag wala ka na makain, ha? Makapag-subscribe na nga lang sa YouTube channel ni Kuya Tenten. Baka manalo pa ako ng GCash load. May kilala ba kayong ganito? Yung mahiling magkaskas ng credit card? Tapos yearly nagpapalit ng cellphone? Yung treat yourself mentality? Swipe mamaya, pulubi later. Tapos sasabihin, deserve ko to. Kahit alam mong puro sa credit card na lang napupunta ang sinesweldo, gets naman namin na life is short. Pero utang, long term yan. Hindi masamang i-reward ang sarili. Pero sana, hindi laging utang muna tapos bayad na lang pag may extra. Paano kapag wala ka na ding extra? Ending, nga. Ikaw, anong pinaka-wild na item na nautang mo para lang sa deserve kuno na paniniwala mo? Comment mo sa baba yan. Utang moments. Utang na may kasamang drama. Kiring-king. Oy Mars, napatawag ka. Ang saya ni Mars, mukhang magbabayad na to ah.
Oo Mars, birthday kasi ng inaanak mo sa Makalawa. Baka pwedeng mabayaran mo na yung hinira mo sa akin nung isang buwan. Ay Mars, pasensya ka na. Wala pa din kasi akong maibabayad ngayon eh. Alam mo naman Mars, wala pang trabaho si kumpare mo. Tapos yung aso pa naming si Sophie ay nagkasakit. Wala na nga kaming makain Mars. Naputol na nga din ang subscription namin sa Netflix. Di na tuloy ako makanood ng Korean drama. Akala ko naman makakasingil na ako. Ang saya pa naman ng bungad. Kasi Mars, ganyan din yung sinabi mo sa akin nung nakaraan eh. Pwede ko na mag-artista Mars, galing mo magdrama. Na-experience yun na ba to? May utang na, may teleserye pa? Pag sisingilin mo, biglang may malungkot na background music sa kwento. Sa halip na maawa ka, mas naiinis ka pa? Hindi naman tayo ba to? May puso din naman tayo, pero minsan, ang daming ganitong eksena na parang scripted na. Yung tipong ginagamit na lahat ng dahilan, huwag lang magbayad. At kung minsan, nakakagilty tuloy maningil, di ba? Pero guys, real talk lang. Utang yan, hindi donation. Kung may pinagdadaanan ka, sabihan mo ng diretsahan. Hindi yung dadaanin ka pa sa drama. Ano to, K-drama? Ikaw, na-scam ka na ba ng drama? At dito natatapos ang Utang Moments video ko. Gusto mo bang manalo ng 100 pesos GCash load? Comment mo lang sa baba ang utang moments mo. Pipili ako ng 2 at kayo ang maaring manalo ng 100 pesos GCash load. Kung nakarelate ka sa aking kwento, isubscribe mo na yan at pindutin ang notification bell para laging updated sa mga susunod na videos. Bye-bye!